Welcome po sa pagbabalik sa Film Recaps Tagalog. Sa mga bago pa lang, welcome sa unang pagdating. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang movie na pinamagatang Connected. Bago po tayo magpatuloy ay baka naman nagsisimula ang palabas sa isang balong babae na nagngangalang Sanchay, kung saan nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang katrabaho at pinag-uusapan nila ang tungkol sa kanilang proyekto sa electronics. Pagkatapos ay hinatid niya ang kanyang anak na si Tinker sa paaralan. Habang si Sanchay ay nagmamaneho, bigla na lang may sumulpot na sasakyan at binangga ang kanyang minamaneho at siya ay dinukot mula sa pinangyarihan. Lumipat ang eksena sa bahay ni Sanchay kung saan hinalughog ang buong bahay niya, tapos ay pinatay ang kanyang kasambahay. Ang mga kidnapper na pinamumunuan ni Fox ay dinala si Sanchay sa isang abandonadong bahay at siya ay kinulong. Para sila ay makasigurado na hindi siya makakahingi ng tulong ay winasak nila ang lumang telepono. Siya ay umiiyak at takot na walang kaalam-alam kung ano ang tunay na motibo ng mga kidnapper na yon. Naghahanap siya ng paraan kung paano siya makakatakas, buti na lang ay mahusay siya sa mga electronics kaya't nagawa niyang ayusin ang nawasak na telepono. Gamit ang telepono, nagawa niyang makipag-ugnayan kay Dao Mingsu, isang single father at nagtatrabaho bilang isang debt collector. Nangako si Dao Mingsu sa kanyang anak na si Kitkit at sa kanyang kapatid na si Jeannie na makikipagkita siya sa kanila sa airport, bago sumakay si Kitkit ng flight papuntang Australia. Habang nakikipag-usap kay Sanchay sa kanyang cellphone, iminungkahi niya na sa pulis dapat siya tumawag ngunit nagmakaawa ito na wag ibaba ang cellphone dahil mahihirapan na siya na makontak ang sinuman. Kalaunan ay sumang-ayon din si Dao Mingsu na tulungan si Sanchay. Ibinigay ang kanyang cellphone sa isang patrol officer na si Faye para kausapin si Sanchay, ngunit naputol ang kanilang usapan nang pumasok si Fox at ang kanyang mga tauhan sa silid, kung saan dinukot ang kaibigan ng kanyang kapatid. Pinilit ni Fox si Sanchay na makipag-ugnayan sa kanyang kapatid na si Roy ngunit tumanggi ito, at sinabi niya lang na di niya alam kung nasaan ang kanyang kapatid. Napapakinggan ni Dao Mingsu ang mga nangyayari ngunit ang police officer ay umalis na. Dahil walang napala si Fox, pinatay niya ang kaibigan ni Roy at ngayon ay planong kunin ang anak ni Sanchay na si Tinker. Nang sila ay umalis na, nakiusap si Sanchay kay Dao Mingsu na magtungo sa paaralan at hanapin ang kanyang anak bago siya makuha ng mga tauhan ni Fox. Pagdating ni Dao Mingsu sa paaralan, pinigilan siya ng punong guro at ilang minuto na lang ay lalabas na sa klase ang mga bata. Nasaksihan niya na nakuha na ng mga tauhan ni Fox si Tinker. Hinabol niya ang mga ito ngunit nawala ang paningin sa kanila sa pakikibaka. Pagkatapos bumangga sa isang truck, nakita ni Dao Mingsu ang isang baril na naiwan sa kanyang sasakyan ng isa niyang katrabaho. Nakita ng tatlong lalaki na may hawak siyang baril kaya't natakot ang mga ito. Ginamit niya ang kanilang sasakyan at nagpatuloy para sundan ang mga masasamang loob. Nang malubat ang baterya ng kanyang cellphone, pumunta siya sa isang tindahan ng mga cellphone upang bumili ng charger. Dahil nagmamadali siya, nilabas niya ang kanyang baril upang bigyan agad siya ng charger, tapos ay binigay ang bayad. Matapos kumalat at mahuli sa kamera si Dao Mingsu mula sa paaralan at sa isang tindahan ng cellphone, si Faye ay nagpasyang pumunta sa bahay ni Sanchay. Kumbinsido pa rin siya na ang sitwasyon ng pagdukot ay isang kalokohan nang makausap niya si Michelle, isang babaeng nagpapanggap bilang si Sanchay. Pagkatapos ay nagpasya si Fox na puntahan ang kapatid ni Sanchay kung saan nalaman nila na ito ay kasalukuyang nasa ospital. Nagpasya si Faye na tawagan ang phone number sa bahay ni Sanchay. Nalaman niya na ang totoong Sanchay ay isang Mandarin language speaker, dahil naka-leave message ito. Samantalang ang nakausap niya kanina ay nagsalita ng Cantonese. Sa ospital, nagawa ni Dao Mingsu na gambalain ang mga masasamang loob, subalit nagawa nila itong malusutan nang malaman ng mga pulis na sila ay mga ahente ng Interpol. Nagtagumpay sila na dalhin si Roy at isinama siya sa isang burol kung saan doon niya itinago ang isang videocam. Nasundan sila ni Dao Mingsu at siya ay namagitan, inagaw ang videocam at tumakas mula sa mga ahente. Sa kasamaang palad ay nawalan siya ng koneksyon kay Sanchay at muntik pang mahulog sa isang bangin. Napasigaw siya dahil nalagpasan niya ang isang panganib na muntik niyang ikamatay. Bumalik si Faye sa bahay ni Sanchay kung saan naganap ang labanan kontra kay Michelle, hanggang sa napatay niya ito.
Nalaman niya na isa rin siyang ahente ng Interpol na nagtatrabaho sa ilalim ni Fox. Habang sinisikap ni Sanchay na muling tawagan si Dao Mingsu, nahuli siya ng isang tauhan ni Fox at muling winasak ang telepono. Pinahirapan siya ngunit napatay niya ang taong ito, tapos ay natagpuan niya ang kanyang anak. Gayunpaman, habang tumatakas ang mag-ina ay nahuli sila ni Fox. Tinitingnan ni Dao Mingsu ang ebidensya sa videocam. Ang footage na nakunan ni Roy ay nagpapakita ng pagpatay ni Fox sa ilang mga dayuhan na nagbebenta ng ipinagbabawal at pagnanakaw ng kanilang mga kontrabando, kung saan nabunyag na sila ay maruruming mga pulis. Nagawang matawagan ni Dao Mingsu si Fox gamit ang cellphone ni Roy kung saan mayroong mga missed call. At sinabihan silang makipagkita sa kanya sa airport bilang kapalit ng ebidensya at mga hostage, habang sinisikap na tuparin ang kanyang pangako sa kanyang anak na si Kit Kit. Nalaman ni Faye ang tungkol sa lokasyon kung saan magkikita si Dao Mingsu at Fox, dahil sa cellphone na nakuha niya mula kay Michelle. Sa airport, ang plano ni Dao Mingsu na makipagkita sa kanyang kapatid at sa kanyang anak ay naudlot dahil nakatayo si Fox sa pagitan nila at ng pinagtataguan ni Dao Mingsu. Umiiyak ang kanyang anak dahil akala nito ay matagal na ulit silang hindi magkikita. Matapos sabihin kay Fox na pumunta sa parking lot, hiniling niya na palayain sina Sanchay, Roy at Tinker. Tumakas sila papunta sa isang patrol car na nasa lote din. Sa kasamaang palad ay nahuli si Dao Mingsu ng mga tauhan ni Fox, ngunit dumating si Faye upang siya ay tulungan. Si Fox kasama ang kanyang mga tauhan ay inaresto ni Detective Chang at ng kanyang grupo. Matapos ibigay ni Dao Mingsu ang ebidensya kay Detective Chang, sumulpot sina Fox at Tong na isa sa kanyang mga tauhan tapos ay isiniwalat ni Chang na nakikipagtulungan siya kay Fox. Muling nakatanggap ng mensahe si Faye at nalaman niya na kasabwat din pala ang detective. Tinanggal ni Fox ang footage sa videocam, at nang papatayin na si Dao Mingsu ay dumating si Faye sa tamang oras kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na makatakas. Patuloy pa rin siyang hinahabol hanggang sa naganap ang isang marahas na paghaharap sa isang loading dock sa airport. Habang si Faye at ang mga kasamahan ni Fox ay nagkaharap, si Dao Mingsu ay sinundan ni Fox hanggang sa makarating sila sa scaffolding. Patuloy na pinagbabaril ni Fox si Dao Mingsu hanggang sa naubusan ito ng bala. Nakaharap ni Faye si Tong at muntik na siyang mapatay. Buti na lang ay nagkaroon siya ng pagkakataon para atakihin ito hanggang sa mamatay dahil aksidenteng nabangga siya ni Detective Chang gamit ang forklift truck. At si Faye ay nagawang makailag. Tapos ay nagpatuloy ang detective na sundan si Faye, akala niya ay nadali niya ito ngunit bigla siyang binaril na ikinamatay niya. Samantala, pinahirapan ni Fox si Dao Mingsu sa isang scaffolding. Matapos ibunyag ni Dao Mingsu na mayroon pa rin siyang hawak na ebidensya sa kanyang cellphone, nagbanta siya na ipapadala ito sa pulisya, ngunit sinipa siya ni Fox at siya ay nahulog. Sa kabutihang palad ay nailigtas siya ng isang lambat sa kanyang pagkahulog, ngunit natangay nito si Fox at bumagsak sa kanyang kamatayan. Kasabay nito ay naipadala na rin ni Dao Mingsu ang ebidensya sa mga pulis. Habang ito ay nangyayari, nabunyag na ang patrol car na napuntahan ni na Sanchay ay mga miyembro din ng grupo ni Fox. Nagawa ni Sanchay na ipagtanggol ang kanyang pamilya sa sapat na oras hanggang sa dumating ang mga pulis. Nang huhuliin ng mga pulis si Dao Mingsu ay dumating si Faye at sinabing siya na ang bahala sa kanya. Nagpasalamat sila sa isa't isa, dahil naniwala si Faye kay Dao Mingsu at si Dao Mingsu ay nakatulong sa mga pulisya para mahuli ang mga grupo ni Fox. Naramdaman ni Faye ang kaluwalhatian niya noon bilang isang pulis, at nagnanais na hindi na sila magkita muli pagkatapos ng kanilang matinding pagsubok. Tapos ay nakilala ni Dao Mingsu si Sanchay sa unang pagkakataon ng personal. Pinasalamatan siya ni Sanchay at niyakap ang isa't isa. Tinapos ni Bob ang kanilang usapan sa pagsasabing, kung tatawag ka para sa tulong kagaya nito ay hindi na. Pero kung gusto mo ng hapunan ay sasagutin ko. Tapos ay napangiti ang isa't isa. Pagkatapos ay muling nagkita si Bob at ang kanyang anak. Nakaramdam ang kanyang anak ng lubos na kasiyahan dahil tinupad ng kanyang ama ang kanyang pangako.